So, what's up guys? This is the part 1 of the review ng Kisona Uranus Pro, ang bagong labas ng Kisona. For your information, nakadalawang Kisona na tayo. Kung naalala nyo, yung Aztec and then yung Mars SE. And I think ang Kisona ngayon, naglilin towards na sila sa kanilang mga solar system or mga planet series kasi Mars tapos Uranus. So ano kayong susunod dito? Siguro Pluto, no, yung maliit. This is just the part 1 of this review. Ganyan ang gagawin natin. Part 1 will be just an overview, unboxing, first impression, and shape testing. So yun lang muna. And then yung part 2 will be the performance and the build and quality testing. So ganun na magiging sequence natin para hindi nakakabitin. Para pag dating or pagkuha natin ng mga products, no, pwede na tayong mag first impression review agad ng part 1, and then after a few days or a week, dyan natin i-release yung part 2. So, ganun na lang guys ha. So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na to, kung bago ba lang po kayo, please do subscribe, like, and share this channel. And then, follow nyo na rin ako sa Facebook, sa Kuya Big Tech Reviews. Makikita nyo naman dyan sa link in the description. Yan, nag-upload din ako doon. Present din ako doon, tsaka sa IG. And then, meron tayong JTech Keyboards channel and JTech IG. Yan, follow lang guys, follow lang. Thank you. This is the Pro version guys. Dalawang version ulit ng Kisona. Meron siya yung SE, meaning Standard Edition, and then the Pro Edition. Ang pinagkaiba niya, 8K ito, ayun, 1000 Hz polling rate lang. So, basic. Ito, Pro. So, buksan natin. Ang ganda ng niya. Ang ganda ng packaging niya, pero may medyo UP sa akin. Siguro sa shipping yan and sa pag-handle nila ng stocks. So, it reminds me of the Lamzu Thorn. Yan, parang Lamzu Thorn siya. Pati kulay. Ganun na ganun. Pati yung box, So, ang ganda ng box niya nakalagay dito. Uranus Pro. And then, nandito yung kanyang specs. So, tingnan muna natin saglit. It's a T395. And then, 8,000 Hz polling rate. 54 grams. Okay. And then, 118 lang ang kanyang length. So, ibig sabihin, this might fall under small to medium size. And then, the battery is 400 milliamps, which is good. And then, Huano ang kanyang switches. 1 million clicks. Nice. So, buksan na natin. Ganda, oh. Ang ganda ng, niya, ng packaging niya. For first impression, yeah, it's good. It's good for me. Yan, lagay natin yung Uranus. Ano kayang planet ang susunod nila, no? Mahilig sa planet. Oo nga. Sabi na nga, maliit eh. Wow! Teka, mamaya mo na yan. Tingnan muna natin guys kung ano yung meron sa loob. Let's check it out. This is the receiver. Ito yung 8K na receiver. Ganda, no? Parang chocolate. Yan, Type-C. Ilagay mo natin dyan. Let's see kung anong meron sa loob. Ganda ng bukasan nyo. Door type. Yan, ganyan ng mga gaming mouse dapat. This one is still considered as budget eh. Pero itong Pro version medyo hindi. Kasi magkaiba yung price nila. Later on, pakita ko sa inyo yung presyo. So this is the maganda rin yung kanyang manual. Okay. Back to back. And then, cable. Makapal yung cable niya. Type A to Type C to guys ha. Hindi Type C to Type C. Para siyang, yeah, it's not, hindi siya malambot. Although it's a paracord, pero hindi siya malambot yung wire niya. Stiff. Anyway, okay lang kasi wireless naman to eh. Kaya nga tinawag na wireless kasi hindi natin siya gagamitan ng wired. Gagamitin lang talaga natin to for charging. So, naisip na rin yan ng mga manufacturer, no? Ilan na lang yung makikita natin na gumagawa ng pwede talagang pang wired. Yung malalambot. So, Type A to Type C. Okay? And then, meron extra na skates. Yan, So, lambot, PTFE yan. So, 2 pieces lang siya, no? So, malalaki siya. So, at least meron na ganito. So, 3M pa. So, it's a good quality. So, yun lang yung laman niya sa loob, guys. Yeah, ang konti ng laman niya. So, itabi muna natin to saglit dito sa gilid. Alright. Whoa.
Okay guys, nung una ko itong nakita, it reminds me of Rocat. Kung alam niyo yung Rocat guys, German made yun. Matagal nang nilabas yun eh. Mamaya pakita ko sa inyo sa Elo shapes. Ganun na ganun ang shape na itong Uranus na to. So ang ganda oh, parang ergonomic na medyo robotic. Hindi ko masabing aggressive eh. Pero yeah, may pagka-robotic siya na ergonomic. So ngayon lang ako nakahawak ng ganitong klaseng mouse. So maliban dun sa yung alien na mouse na yun, maliban dun yung Gravastar, yun yung pinaka weird sa lahat ng mouse na natry ko. But this one, siguro ito yung second. Okay, ang ganda oh. Ganda ng kulay niya. Bagay na bagay dito sa keyboard natin. Tsaka bagay sa atin kasi mahilig ako sa orange black eh. Tingnan muna natin saglit ang kanyang design. Ang shape nito is ergonomic na pang right hand, obviously. Parang may pagka-bulky siya. Yan oh. May pagka-bulky siya. Pero pagdating dito sa baba, medyo mas namipis siya. Yan oh. So parang may hulma para sa ating thumb. And then ganun din dito. So ang kanyang dimensions, una yung kanyang length, yung kanyang haba, 118 millimeters yan. And then 69 naman ang kanyang width. So siguro yung pinakamalaki ito. Ito siguro 69 millimeters. And then ang kanyang hump 39. Yan, mabait. Okay, mabait ang kanyang hump, hindi aggressive So parang pang-relax lang siya. Okay? So pag ganyan kasi usually pang-relax talaga yan eh. Hindi yung aggressive yung hump. Pag aggressive yung hump, aggressive din yung ating grip style. 54 grams, magaan siya. Tapos yung kanyang click, oh nice. Very satisfying na mababa. Okay, maganda ang kanyang scroll wheel. Bali sa part 2, gagawin natin ng build and quality testing. So, sa ilalim naman, ang weird Dito yung modes niya. I'm not sure kung anong mode to. Siguro sa Bluetooth to. Kung Bluetooth 1, 2, 3. And then, ito yung kanyang connection toggle. So, pag naka-off, and then 2.4, and then yung Bluetooth mode. Tapos, wala na. Itong sensor niya naman, guys, it's 3395, hindi 3950. Okay, 3395 to. Which is good. Walang problema dito. Maganda na rin to. At maganda pa to, kung tutusin. Yan, lalaki ng skates niya. 2-piece lang siya. So, dito sa baba, and then dito. Okay. So, maliit nga talaga siya. So, para siyang sabon. Para siyang soap. Okay. Mabait naman yung niya, yung shape niya. It's one of a kind shape. Rocket cone series. Ganun yung pinaka shape niya. Okay, I think it's based talaga dun. Kasi nakita ko sa Elo shapes na ganun talaga siya. Okay, it's good for claw grip, yan fingertip, pwede rin kasi medyo maganda ang kanyang click, tsaka maganda yung hawakan niya dito sa sides, so makakapag fingertip tayo, and maganda yung kanyang weight. So surprisingly gagandahan ako sa shape niya. For me, okay siya, mabait. Palm, yun, sa palm nga lang medyo hindi. Okay, para sa akin para sa hand size ko. Hand size ko is 19 by 10 centimeters. 19.5 by 10 centimeters yata, parang ganun. It's good for claw and fingertip, pero sa palm grip pwede rin. Pero I think mas magbe-benefit ang mas maliit na kamay pag palm gripper kayo. Pag ganito kayo maghawak. Pwede rin pala, pwede rin. It's good din, it's good. Medyo nakakailang lang dito na part sa akin kasi sa hand size ko eh. And then the coating, maganda siya. Perfect for good for good for dry hand. Okay lang naman kasi ako dry hand ako eh. Nagigrip ko naman siya ng maayos. So ito guys yung official website ng Kisona. So meron tong software, of course, download natin yan during the testing. So available siya maliban sa orange, meron siyang white, meron siyang black. Okay. And then ito yun, Uranus Pro. Lightweight, yan, ergonomic. Ayun, ice feeling ang coating niya. So para rin sa mga VXE. And then 3395, 54 grams, magaan talaga siya. And 120 hours of battery life. Oh, solid. 400 milliamps eh. So given na yun.
na matagal talaga. Meron siyang web driver na pala kahit hindi na natin install. Web naman pala yan. And then up to 8,000 Hz polling rate. Bago itong switch na to. Green. Wano green white dot. Green shell white dot. Ang ganda eh. Satisfying yung kanyang click. And then PTFE ang kanyang skates. Malalaki talaga siya. Pwede naman palitan yan ng dot skates kung ayaw nyo ng ganyan. Kasi usually pag ganito yung mga skates na, malakas ang stopping power nito. Okay, so pwede nyong i-modify yan. Kung meron kayong mga skates dyan na dotted or kung ano man yan, pwede nyong gawin yan. Pro version to. And din mga SE lang. Kung gusto nyo lang i-test yung shape tsaka gusto nyo lang ng basic, pwede na yung SE kasi nasa 1,000 something lang yun eh. Ito nasa 2,500 pataas. Okay, so I think yun lang yun dito. So ito yung sinasabi ko, this is the Uranus Pro. So nandito lahat ng information. So i-compare natin yan sa Roccat. Yung pinaka-latest siguro. Kung Pure Ultra. Ayan, oh. O, di ba? Halos parehas na parehas. Oh, nagkaiba lang yung length. Mas mahaba lang ng 1mm yung Roccat. Cone Pure Ultra. Yung Cone series. Tapos saka mas mabigat. Yun lang ang downside niya. Mas mabigat. 67 grams. Ito 54 ang layo. So, ganun na ganun. Pagdating sa sides, ganun din, oh. Halos 1:1. Yun yung shape inspiration niya or yun yung ginaya niya. Okay, so ang presyo nito ngayon is nasa 3,849. I think hindi ito yung presyo. Siguro wala lang stock kaya tinasan nila. Pero ito yun. Ang presyo niya is nasa 2,500 pataas to. Hindi aabot ng 3,000 to kung hindi ako nagkakamali. Kasi ang kuha ko dito, parang ganun eh. 2,500, 2,400 yata. Or 2,800 siguro. Baka nagkamali sila sa paglagay. So, yeah, kung ano yung nakita natin doon sa official website, yun lang din yung nakikita natin dito sa Shopee. By the way, links in the description guys kung gusto niyo nang bumili. Hindi na kayo makapag-antay. Link in the description or pin comment section. Click nyo na lang dyan, then pwede na kayong umorder. So, para sure kayo na legit yung pag-orderan nyo. Kung saan din ako nag-order ng mouse na to. Alright guys, so I think that's it for the first part ng first impression review para sa Kisona Uranus Pro. So stay tuned na lang para sa part 2. Gagawin na natin yan ASAP. So iti-testingin na natin to for gaming ng ilang days or about a week maximum. And then I'll tell you more about it. So stay tuned kayo guys sa KBTR or Kuya Big Tech Reviews Facebook channel yan. Mag-update ako doon with regards dito sa Uranus Pro. And that's it for this part 1 guys. For the first impression, first look, nice. Approve sa akin. So nagaganda na ako sa kanyang shape. Ang ganda ng overall design niya. And gustong gusto ko yung kulay. Syempre fan tayo nito eh. Pero makikita natin yan sa part 2 pag na-test na natin to. Stay tuned na lang. Please don't forget to subscribe, like, follow, and share. And I'll see you on the next one. GG.